nag-uusap-usap sa Facebook, ano ba itong TikTok na to, yung iba nagkaroon pa ng mga issue. And ako mismo personally, kung walang nag-message sa akin, wala talaga akong alam kay TikTok. So, biglang naisip ko na manood ng TikTok. At ano nga ba ang TikTok sa Islam, no? Ito ba ay kapahintulutan o pwede, maaari ba to, halal ba to, haram ba to? Bakit ito ay napakalaking issue sa social media right now? So, napilitan akong manood ng mga TikTok. Nagtuon ako ng pansin sa mga iba't ibang mga kababaihan na nagti-TikTok sa social media habang sila ay nakasuot ng hijab. At ang nakita ko sa mga babaeng ito, subhanallah, sobrang kagaganda. Hindi lang mga bata, no, na talagang masasabi mong may youthful age. They're so beautiful. Kahit pa-cute pa yung ibang ginagawa nila, pero ang masasabi ko dito, ang TikTok pala ay parang mas worse kaysa pagpo-post ng picture, di ba? Kasi nag-video shooting ka eh. Nakatuon sa'yo lahat yung pagti-TikTok. Ikaw lang talaga yung bida at napakadami ng pwedeng gawin ng mga kababaihan ito. Nagpapa-cute, habang may music. Yung iba pa, worse than worse, subhanallah, they look like an animal. Lumalabas ang dila. Subhanallah. As in, aso type, di ba? Yung uso ngayon na kapag magpipicture ka, ilalabas mo yung dila mo. So, naisipan ko lang na kahit sabihin pa natin na ang dancing na ginagawa o pagsasayaw na ginagawa ng mga batang ito, ng mga Muslim ay mild lang naman dahil gumagalong-galong lang naman ang balikat, ito ba ay halal sa Islam o hindi? Di ba? So, bago natin pag-usapan yung negative effect niya ito sa mga batang ito, may positive ba? So, nag-isip kami, di ba? Nagtanong, nagmuni-muni, may positive ba ang TikTok? Naku, sorry anak, wala akong makitang positive. Ang nakita ko lang ay puro mga negative. Una, yung music. Di ba? Walang nagti-TikTok na walang music kasi boring kung walang music. So, ito ba ay haram? Of course, ito ay haram. Buong ijma ng mga ulama, ang music ay haram. At sasabihin ko sa iyo, anak, kung ikaw ay mahilig sa music, kailanman hindi mo magugustuhan ng Quran. Dahil ang Quran at ang music, kailanman hindi pwedeng magsama sa puso ng isang mananampalataya. At kung ikaw ay mamamatay ngayon na nagtitiktok, biglang billah, tinamaan ka ng kahit na hindi inko, biglang dumating si malakal mo. Ang tanong ko lang sa iyo, anak, saan ka mapapadpad? Alam mo na kung saan ka mapapadpad pag hindi mo tinigilan ang pagtitiktok. Diba? May music na nagpapaganda ng mga TikTok portion ninyo. Ito pa, sabi ko nga kanina, walang nag-TikTok na hindi maganda. Karamihan sa kanila lahat puro magaganda. So maganda na, mas lalo pang nagpaganda. Bakit? Isipin mo, akala mo pupunta ng kasal, may party na aatinan, yung pala magti-TikTok lang. Diba? Alam mo ba anak kung gaano kalaking kadelikado sa'yo ang ginagawa mo? Diba? Mas delikado ang pagti-TikTok kaysa sa pagpo-post ng picture. Isipin mo, ilang lalaki ang pwedeng gamitin niya ang video mo sa kanyang pagnanasa. Wala'udzubillah, and may Allah protect you from this. Kasi siguro gusto kong sabihin na yung iba dyan, nagtitiktok lang, hindi dahil kulang sa pagmamahal ng kanyang magulang, umababa ang iman, nagtitiktok dahil nabuboard lang sa haba ng oras na walang ginagawa sa bahay. Anak, ang dami-dami na pwede mong magawa. Pwede kang maghugas ng plato, pwede kang maglinis sa bahay, pwede mo i-massage sa paa ng tatay at nanay mo, magtimpla ka ng kape, diba? Kung saan magiging dahilan para pumasok ka sa paraiso. Di bali nang wala kang magawang mabuti, kaysa naman sa may magawa kang haram. And I'm telling you, TikTok is wasting time. Sinasayang mo yung oras mo, at anong sasabihin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag pagdating mo sa iyong kiyama, kapag tinanong ka niya, bakit ka nagtitiktok? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsi, wa man sa'a fa'alayha, thumma ila rabbikum turja'un. Kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, ito ay para sa iyo. At kapag gumawa ka ng kasamaan, ito rin ay para sa iyo. I'm telling you, anak, kung ayaw mong tanggapin na haram ang pagtitiktok, this is a big wasting time. Itatanong sa iyo ng Allah ang araw na nagkukuha natin tayo kung saan mo ginamit. Gumawa ka ba ng kabutihan o gumawa ka ba ng kasamaan? You're not only wasting time because I'm telling you, it's losing your haya. Diba? Nakakawala ng hiya, anak. Bakit? Dahil, alangan naman na sa tuwing nagtitiktok ka, isang post lang. Siyempre, pangalawa, iba na. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Kailangan iba-iba yung
yung portion na ginagawa mo habang nagtitiktok ka, until you don't know that you are losing your haya. Yes, you are wearing hijab. Subhanallah, naka-hijab ka. Muslim ka. Pero anak, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng hijab? Hijab is one way of protecting our dignity, our chastity, our modesty, to keep your modesty. Diba? Kaya tayo nag-hijab ng mga kamusliman at ginawang wajib ng Allah ang hijab dahil alam niya na tayo ang pinakamalaking source of fitna. Right? At ang mga kalalakihan ay kahinaan nila tayo. Subhanallah. So kung ang hijab mo ay gagamitin mo sa pagtitiktok mo at pwedeng maakit mo ang isang katutak ng mga kalalakihan, I'm telling you, anak, you are losing your haya. Hindi ka lang gumagawa ng haram na bumababa ang haya mo at akulayakan. And hijab, anak, is sabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atun sa dunya umatao no khairu mata'uha al-mar'atun salihah. Itong dunya ay puno-puno ng kayamanan. It's full of precious thing, right? At ikaw ang pinakamalaking kayamanan sa mundong ito. So lahat ng mayaman na bagay, anak, pera nasa bangko, nakalagay sa vault, di ba? Hindi naman kita pwedeng ilagay sa vault kasi hindi ka kasya doon. Ikaw ay ikukubli sa hijab para proteksyonan ka mula sa mga lalaking mahihina. Pag nag-tiktok ka, anak, at naka-hijab ka, I'm telling you, anak, hindi mo pinaproteksyonan ang sarili mo. Lahat ng mahalagang bagay, anak, including the diamonds and the pearls, the gold, nandun sila nakatago sila sa ilalim ng minahan, nakatago sila sa ilalim ng volcano. When you go out and then you shoot for the tiktok, anak, hindi mo ikinukubli ang yung precious na bagay, yung pagiging muslima mo. Ito ay ginagawa mo siyang ginagawa mong commodity ang sarili mo. Ayun, so sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atun salihah. Itong mundo ay punong-puno ng kayamanan. And subhanallah, ikaw na babaeng mananampalataya na hijabi girl, na napakaganda, ang pinakamalaking kayamanan na nakapalog sa mundo ito. So anak, nilalagay tayo ng Allah sa hijab, ikinukumplit sa hijab para proteksyonan tayo mula sa mga lalaking mahihina. Sabi ko nga, kung ang pera nilalagay sa bangko, sa vault para proteksyonan mula sa magnanakaw, at ang perla sa ilalim ng dagat, ang ginto ay nasa ilalim ng minahan, anak, ikaw ay ikukulin ng Allah sa hijab. So ngayon, kung naka-hijab ka nga pero nagpapababy ka sa TikTok with your pa-baby voice, anak, you're not protecting yourself. Inilalagay mo sa kapahamakan ng sarili mo. Just imagine at akulakan. Sa kagandahan mo niyan, ilan ang lalaki na mag-chat sa'yo. Akala mo siguro, masaya ka siguro na kung ang nanonood sa'yo, yung crush mo, si babes, yung mga kaibigan mo, napupurihin ka nila. Siguro para sa'yo, masaya ka. Pero anak, alam mo ba kung ilang milyon ng lalaki na pwedeng manood sa'yo, na may masamang adikain sa'yo? Alam mo ba kung ilang lalaki ang pwedeng manood sa'yo na gawin kanyang sexual image? Subhanallah, anak. So please, no, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ko na bored ka, pero gamitin mo ito sa pag-aaral, pag-prepare ng another school year. Kung hindi mo magawa magbasa ng Quran at alamin ng Islam, at least i-prepare mo ang sarili mo para sa susunod na kabanatan ng iyong pag-aaral, hindi sa pagkitekto. Ulitin ko ng anak, hindi mo alam kung saan patungo ang pagkitekto mo. You cannot imagine. At kapag when we transgress the limit of Allah, when Allah said it's haram, it will really harm you. Just always remember this. Everything that is haram, it will bring harm to us. And if we go beyond the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi ko sa iyo na pagsisisihan mo, dito pa lang sa lupa ang kahantungan ng pagtitektok mo. So I told you, tama na yan anak, i-delete na yan, at tigilan na yan. Sasabihin ko sa iyo, ito ay maaring patungo sa zina, ito ay maaring maging patungo sa isang haram na relasyon, ito ay maging patungo sa depression. Sa umpisa, masaya ka siguro na maraming nagla-likes, maraming nanonood. But I'm telling you, it will not benefits you. Sobrang nakakahiya sa Allah at sa mga taong nagdadalamhati sa buong mundo. Libo-libo ang namatay. Dito pa lang sa Pilipinas, more than 300 yung natatakot kasi positive sa income. Yung iba, namatayan. Malungkot, hindi nila alam kung paano nila i-overcome yung mga kalungkutan na nangyari sa buhay nila. Yung iba, busy sa mga pasyente nila. Yung iba, takot na lumabas habang ikaw naman ay nagpapakasayang mag-tiktok. Diba? So anak, ang sabi ng Allah, وَمَا كُنَّا لِمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَأَهْلُ ظَالِمُونَ. This epidemic that is happening to the whole world, it's a big sign na ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya niyang magpadala ng horrible
invisible, na napakaliit na droplets ng virus na pwedeng makamatay sa iyo at makamatay sa akin. So bakit hindi tayo bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi natin gamitin ang free time na ito para kilala natin ang tagapaglikha, para kilalanin mo ang relihiyon mo, para basahin mo ang Quran at ang Hadith nang hindi ka na maboring. I'm telling you, anak, kung alam mo ang Islam, the more you learn Islam, the more you love Islam. The more you love Islam, the more you will live Islam. Sorry to tell you, walang babaeng may haya na mag-TikTok. Walang gagawa niyan. And alam ko na habang may hiya ka pa ngayon, tigilan mo na yan bago pa mawala ang pinaka-importanting bagay sa'yo bilang isang babae at ito ay yung haya. I hope na hindi kayo ma-offend sa reminders na ito kasi sobrang na-shock ako na mahirap palang mag-remind sa panahon ngayon. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Subhanallah. So, may mga ulama tayo na nagre-remind sa atin ito. Pero instead na matuwa tayo na may nagre-remind sa atin na huwag tayo mahulog sa narakajanam, ang nakukuha pa nila ay pangbabash. Actually, hindi lang yung mga nagtitiktok ang nagko-comment pati yung mga taong nakikisaw-saw lang. Nagsasabi nila hindi maganda sa mga ulama to the point that we are losing our respect to them. Al-ulama warasatul anbiya. Hindi man sila mga perfect, mayroon man silang nagagawa hindi natin gusto, pero dapat i-maintain natin yung respeto natin sa kanila because they are the inheritors of the prophet. So, sobrang nakakatakot pala mag-remind na yon kasi ibabash ka pa, di ba? So, kung ikaw ay tamaan, sorry. Ganoon talaga yung bato. Pag tinapon mo, matatamaan talaga, masasaktan talaga yung mga natamaan. So, kung tinamaan ka dito, ibig sabihin, nasaktan ka, ibig sabihin na nakuhay pa ang puso mo, ikaw ay totoong Muslim. So, magpasalamat ka sa Allah na may nagre-remind sa'yo. So, hindi po ako nandito para malakit ng kapwa, nandito po ako para mag-remind dahil ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalalahan kayo sapagkat ang reminders, ang tadkira ay nagbe-benefits mo, nakakapagbigay ng kabutihan sa isang mananampalataya. So I hope that everyone will benefit from this. Sa mga magulang, please lang po, pakicheck lang po yung Facebook ng anak ninyo para malaman nyo kung nagtitiktok na ba yung anak ninyo. Isa pong napakalaking responsibility na i-check natin kung ano yung ginagawa ng mga anak natin sa social media. Baka kasi hindi alam ng mga bata na ito ay haram, ito lang kasi ay uso. So dahil maganda ako, makikisaw-saw na ako sa TikTok, di ba? So maybe unintentionally, hindi alam ng mga anak natin na ito pala ay masama, ito pala ay haram, ito pala ay hindi maganda ang dulot sa kanila. So let's remind our children, wag na po natin pakialaman ang buhay ng ibang buhay. I-check po natin yung loob ng ating mga bahay. Kasi po, pag ang magulang ang nag-remind, sigurado ako makikinig ang ating mga anak. Ulitin ko lang, kung may nasaktan, may naman ako nasabing hindi maganda o kaaya-aya sa inyong pandinig, ito po ay reminders lang at tawfiq mula sa Allah na may mag-benefit sa lahat. At sabi ko nga, walilahi tawfiq wal hidayah.